Mga kababayan, si Kamanong po, ang inyong lingkod ay nagbabalik po muli. At tayo po magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan lahat. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong issue ng commissioner ng COA. Yung commissioner po ng COA at pati po kanyang asawa. Ang issue po nila, mga kababayan. Ito po ba yung nagkataon lang? Kaya po ang Vice President ay naiipit yata nila? Hindi kaya, mga kababayan. Hindi po ba? Lalong-lalo sa sinasabi nilang notice of disallowance ng Vice President. Kung ang commissioner po pala ng COA at ang kanyang asawa ay may issue rin po pala ng corruption di umano. Pakinggan na po natin ito at panoorin at komentuhan po natin. Mahigit pa sa doble ang itinaas ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni COA Commissioner Mario Lipana mula 2022 hanggang 2024. Kapansin-pansin ang pagdami ng kanyang pera sa bangko at cash on hand. Nakatutok si Salima Refran. Isa ang pangalan ni Commission on Audit Commissioner Mario Lipana sa mga pangalang nababanggit sa mga pagdinig kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Si Lipana ang tinukoy ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nang pa-refer sa kanya sa DPWH Bulacan 1st District, ang distritong hinawakan noon ni dating District Engineer Henry Alcantara. Si Alcantara naman, sinabing kinausap siya ni Lipana noong 2022 at humingi ng listahan ng mga flood control projects sa Bulacan at nakakuha na mahigit 1 bilyong pisong budget allocations para sa mga proyekto. Ang asawa ni Lipana ay President at General Manager ng Olympus Mining and Builders Group Philippines Corporation na nakakuha ng 1.89 billion pesos na halaga ng infrastructure projects mula 2023 hanggang 2025 base sa datos ng DPWH. January 2022 nang i-appoint ni Pangulong Rodrigo Duterte si Lipana sa COA. Sa kanyang unang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN noon na nakuha ng GMA Integrated News Research, ang deklarado niyang net worth mahigit 12 million pesos. Malaking bahagi nito ang kanyang 8 real property assets na mahigit 7 milyong piso ang halaga. Mahigit 4 na milyong piso naman ang kanyang pera sa bangko at cash on hand. Wala siyang dineklarang utang. Pagsapit ng December 2022 o wala pang isang taon, ang kanyang net worth umakyat sa mahigit 19 million pesos. Sa taong ding ito, kinasal si Lipana kay Marilu Laurio na dineklara niya sa kanyang SALN bilang isang businesswoman. Hindi siya nagdeklara ng mga business interests at financial connections. Kapansin-pansin ang pagtalo ng kanyang cash on hand at on bank na halos trumiple at naging 12 million pesos kumpara noong Enero. Patuloy na tumaas ang kanyang net worth noong 2023 na mahigit 23 million pesos na. Mula sa 8, naging 9 ang kanyang real estate properties. Dumagdag ang isang house and lot property sa Bulacan na nagkakahalaga ng 1.5 million pesos. Umakyat din ang pera niya sa bangko at cash on hand na 15 million pesos na. Nananatiling walang liability si Lipana. Pagtungtong ng taong 2024, nasa halos 27 million pesos na ang net worth ng COA Commissioner. Tumaas ng 3 milyong piso ang kanyang cash on hand at on bank na sa taong ito ay 18 million pesos na. Nananatiling mahigit 8.5 million pesos ang kanyang real properties at wala rin siyang inilistang liabilities. Mula 2022 hanggang 2024, higit sa doble ang tinaas ng net worth ni Lipana. Speaking of Commission on Audit, a decision tungkol po dito sa disallowance na binabanggit, may nakapirma ditong 3 commissioner. Yung chairperson po si Gamaliel Cordoba. Yung isa pong commissioner ay si Douglas M.N. Malilin. Yung isa ay isang Mario G. Lipana. Kaya kami po ay nagtatanong, anyari na dito po sa mga sinasabing pagkakasangkot umano ng isang commissioner po ng COA doon sa mga proyekto na kontrobersyal at may question kung saan po ang kanyang misis ay nasasangkot
At umano ha, kasi nabanggit din po ito sa committee po mismo ni Senador Lacson sa Blue Ribbon. Nabanggit din po sa Kamara. As a matter of fact, nangako sa amin si Binibining Leila de Lima, si Congresswoman, na maghahain siya ng impeachment complaint laban dito kay Commissioner Lipana. Hindi po ba? So, bukas ang aming programa ha, sa panig po ni Commissioner Mario Lipana. Kabilang po yung nagtatanong, kasi nakapirma pa siya dito sa April 10 na decision. Una ho kasi naka-leave daw po ito. Kaya siya hindi humaharap sa hearing, iniimbitahan sa hearing, hindi siya nakaka-attend sa hearing. Pero ngayon po, nakakapirma na siya sa mga gantong uri po ng desisyon. So baka naman pwedeng makapagpaliwanag na siya sa sinasabing kanya umanong paggamit ng kanyang impluensya, umano, para makakuha ng kontrata yung kanyang misis na tumakbo sa party list at isa pala hong kontratista ng DPWH. Yan po mga tambay. Nakita nyo po, party list, asawa, kontraktor pala. Mahigit 1 bilyon. Mahigit 1 bilyon ang nakuwang insertion. Project, mga flood control. Ang asawa po ng isang commissioner, Mario Lipana. At hindi po ba something PC, mga kababayan, kung sangkot ang iyong asawa sa issue ng maanumalyang corruption, di umano, lalong-lalo po, diyan po sa flood control, scandal. Hindi po ba isa pong commissioner ngayon nakapagtataka? Bigla pong lumabas ang sinasabing mga disallowance ng Vice President Sara Duterte na hindi man lang po ito nalaman muna ng opisina ng Vice President at una pong nadesisyonan at pinaputok diyan po sa House of Representatives ni hindi man lang nakarating sa Vice President yung sinasabing notice of disallowance. Hindi pa nila alam. Mas una pang nakaalam ang mga congressman. Bakit kaya? Something fishy. Hindi po ba? Malansang isda yata, mga kababayan. Nakakalungkot, ano? Commissioner ko ba? Ang commissioner, ha? At sila po ang mga lumalagda. Katulad po ng chairman na si Cordova at ang mga commissioner na sinasabing pumirma. Yan po, isa po si Commissioner Mario Lipana. Mga kababayan, ibang klase, no? Tapos, yung sinasabi ni Manong Ted Pailon na magsasampa po ng impeachment para po dito sa Commissioner Mario Lipana o Lipana, kay Mario Lipana, na sangkot ang asawa na isang congresswoman ng party list. Nakapagtataka, nasaan na po yung isasampang impeachment ni De Lima dito po sa commissioner? Mga kababayan, conflict of interest. Nasaan na po si De Lima? Hindi na po nababanggit ng Makabayan Black, lalong-lalo po ni De Lima. Ito pong commissioner na si Mario Lipana na plano nilang i-impeach dahil sa maanumalya na nagkakaroon yata ng sabwatan dahil mismo ang commissioner daw po ang nagiging padrino para mabigyan ng malalaki daw po na project ang kanyang asawa na negosyante daw po. Mga kababayan, nakakalungkot, ano? Na talagang bigla pong nanahimik ang impeachment ng isang Mario Lipana, ng isa pong commissioner ng COA. Bigla pong natabunan, ano? Mga kababayan, natabunan din po yata yung issue ng asawa. Nawala na rin po sa sirkulasyon yung issue po ng asawa na sinasabing pinaputok daw po mismo nila Bernardo. Hindi po ba nasasangkot? Bigla pong nawalat na tabunan. Napunta na po sa Vice President. Mas dapat i-impeach ang Vice President kaysa po rito sa mga maanumalyang korupsyon ng flood control. Pati mga asawa, pati ang COA commissioner ay nasasangkot di umano. Bilyon ang pinag-uusapan, bilyon.
Hindi kaya, mga kababayan, ang isang commissioner na si Mario Lipana na nasasangkot din ang kanyang asawa sa maanumalyang korupsyon, lalo-lalo sa flood control, hindi kaya ito na ibig sabihin naipit o merong deal, hindi ka namin gigipitin. Hindi gigipitin ng mga congressman di umano at hindi ka namin bibigyan ng problema. Hindi ka namin i-impeach. Basta sumunod ka lang sa body language at gusto ng mga congressman na sangkot din sa issue ng flood control katulad ng asawa di umano ni Mario Lipana na sangkot din. Hindi kaya nagkakaroon ng sabwatan dahil mismo ang asawa ng isang commissioner ng COA ay nasasangkot sa maanumalyang korupsyon? At napakarami ding congressman na sangkot din po sa maanumalyang korupsyon at male-maleta issue? Hindi kaya? Isa yata itong mga katambay na talaga yatang sindikato na ang gobyerno natin. Di umano, lalong-lalo sa pagpapabagsak sa Vice President. Dahil mismo, yung nando sa loob ng COA ay nasasangkot din pati ang asawa sa malawakang korupsyon di umano, sindikato. Ano po sa palagay nyo mga kababayan ang ginagawa nila? Something fishy, hindi po ba? At dapat din natin tanungin si Dilima pala. Nasaan ang aksyon mo para ma-impeach ang isang commissioner ng COA katulad ni Mario Lipana na nasasangkot ang asawa, pati si Mario Lipana na sinasabing nagiging padrino para makakuha ang asawa na kontraktor. Di umano. Yan po mga kababayan na nakakalungkot. Talagang grabe na po. Pati po pala sa COA ay nagagamit na po di umano ng mga buhaya dahil may buhaya din po pala doon. Di umano. Unbelievable. Yan po mga kababayan, ang ating pong komento. At ano naman po ang masasabi nyo dito po kay Commissioner Mario Lipana at ang kanyang asawa na si Congressman Lipana, mga kababayan. Maraming salamat po sa gusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy na susubscribe. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong. Shoutout po kay Tatay Nick ng Canada, Eric Hershon ng Canada, kay Jem Aris sa United Arab Emirates, Ani Jo, Mila Yi, si Gayat Sena, Balance Vision TV, Jesus Valdepena, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa na Cagayan, at ako si Pilam. Maraming salamat po sa inyo mga tambay. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyong mga paggawa. At God bless po sa inyong lahat. Thank you po mga kabayan. At syempre po, ingat-ingat po tayo. At tiis-tiis lang po muna. Paalam. Bye-bye.